natin ang chairman ng COMELEC, Attorney George Garcia. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha. Sir Ted, magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Magandang umaga din po sa inyo. As always, maraming salamat po sa pagpayag sa isang panayam po. Chairman, dito po natin simulan yung ating pong usapan. Nangako po kayo na kayo po yung magsusumite nito pong listahan ng mga pinaniniwalaang contractors na nagbigay po ng donasyon noong panahon ng kampanya noong 2022. Kailan niyo po ibibigay itong listahan na ito sa House of Representatives? Kung hindi po ngayon hanggang bukas ng umaga, Ma'am DJ, ang sabi po natin kahapon, as of kahapon, 31 ang nakita natin ng mga contractors na maaari nangungontrata o may kontrata sa pamahalaan na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong 2022. Limitado lang po muna yung aming tiningnan sa national candidates sapagkat yung pong nag-file kasi ng candidacy at nagsabit ng SOSE noong 2022 ay 44,000. Medyo sadya pong napakadaming mga dokumento po yon. Ang sinasabit po kasi ng isang kandidato ay hindi po ilang pahina lamang, kung hindi volumes po yon kasi attached po yung mga dokumento na pinagbabasihan ng pinaka-main SOSE ng mga kandidato. So masasabi natin today or tomorrow, so patapos na po kayo dun sa inyong proseso. Ito po ba direktang ibibigay nyo sa House of Representatives o maglalabas din po kayo ng kopya sa publiko? Ang sabi po natin ay dahil nga po ito ay partial at preliminary investigation namin, direct po muna namin ibibigay yan sa House of Representatives at bahala na po ang House of Representatives kung yan ay kanila pong ilalabas na. Sa amin po kasi nakita namin mga contractor sila pero syempre po kinakailangan pa namin i-confirm as a whole yung mismong listahan sa DPWH kung talagang yan po ay mga may kontrata sa pamahalaan at the time ng eleksyon o filing ng candidacy sapagkat siyempre po ang pangalang construction corporation or companies. Pero siyempre, kinakailangan po namin i-verify kung sadyang nangungontrata sa pamahalaan. So, yun din po yung mga binanggit nyo kahapon na itong mga nasa listahan ninyo, may ginamit pong kayong criteria or basis para masabi na possible violators po sila. Baka pwede po nating ma-share lang yan sa publiko. Ano po ulit yung mga naging basis ng COMELEC dito sa 31 contractors na ito? Sa ating pong Omnibus Election Code, yung pong Section 95, letter C, pinagbabawal ang isang natural person, tayo po ang natural person, mga individual, at juridical person, katulad po ng mga korporasyon, partnership, sila po kasi ay parang tao rin, may kapangyarihan, karapatan magmay-ari, mag-dispose ng property, mag-donate. Yan po ay mga karapatan po yan ng mga korporasyon na magbigay ng kanila pong donasyon, contribution sa isang partido politikal o sa isang kandidato lalo pat sila ay nangongontrata sa pamahalaan, subsidiary ng pamahalaan, sa kahit anong instrumentality ng pamahalaan, whether ang kontrata ay service contractor o yung mismong public works contractor po sila. So yung po tiningnan po natin, kasi po yan po ay makikita mo sa pinakakaloob-looban ng kanilang SOSE. Ang unang tanong, sila ba ay nakatanggap yung mga kandidato ng donasyon mula sa isang contractor. So contractor po muna. Pagkatapos po nito, ayaw po kasi namin pa isa-isa yung pagre-request sa DPWH. Sabi namin, tapusin na muna natin yung pong national positions ng 2022. Pagkatapos ay isang bagsak hingi natin sa DPWH, may mga kontrata ba? Ano yung mga kontrata sa pamahalaan? Lalo na noong 2021 October, nung mag-file ng Certificates of Candidacy yung mga kandidato. At pagkatapos, syempre po, hindi naman namin sasabihin sa DP kung sino ang nakatanggap ng mga ng donasyon o contribution sapagkat ang kailangan lang namin makumpirma sa kanila ay kung ito ba ay mga nangungontrata sa pamahalaan, lalo na mga public works contractors. At pagkatapos po niyan, ang sunod niyan at nakumpirma namin talagang sila ay contractors ng pamahalaan, ay susulatan po namin sila kahit yung mga opisyalis nila at pagpapaliwanagin. Ganun na rin po ang susunod doon ay yun naman po mga nakatanggap ng mga kandidato whether nanalo o natalo nung elections na yon. Oo. At Chairman, dun sa 31 contractors na binabanggit nyo, without naming names, meron ng confirmed talaga sa tinitignan nyo ngayon na talagang noong kampanya ay meron silang government contract? Lahat ba yan? Etong 31 na sinasabi nyo? Yung sinabit po sa akin kasi, Ma'am DJ, yung listahan, pasensya na po ako talaga hindi ko alam yung mga binanggit ng Pangulo na 15 dahil syempre hindi naman namin ganun ka-concern yung mga listahan tungkol lalo na yung mga flood control project. Kahapon po, nung ating pong nung matanong tayo ng committee ng appropriation, ay kaagad natingnan yung listahan. Meron po kasi doon na pangalan ng contractor na naandoon sa mga listahan ng binigay po ng ating Pangulo
at kasama rin po doon sa mga pinaimbita sa Senado. So, bahala na po later naman po magsasabi din kami sa Senado ng listahan na yan at baka po mas dumami pa habang araw-araw po kasi may mga nakikita kami doon po sa mga volumes na sinasubmit na SOSE noong 2022. So yung 31 na binabanggit nyo, posible pa pong madagdagan ito? Ay, opo, dati po nagsimula lang yan sa 3 eh. Tapos naging 5, ngayon po 31 na after 1 week. So, kasi po talagang napakadami. Ang 44,000 po yon yung ating pong SOSE. Kahit po sa local position, sa national positions lang, 10 presidenteng tumakbo, tapos may mga vice president, tapos po yung senador na tumakbo at that time ay 61 kung di ako nagkakamali. Tapos may party list. So medyo madami-dami po yon at volumes kasi in documents. Para po dun sa mga kumandidato noong 2022 na tumanggap ng campaign funds, dito po sa mga contractors sa binabanggit natin, ano naman pong posibleng kaharapin ng mga yon, lalo pa yung mga nanalo? Sabi po kasi nung last paragraph ng Section 95, yung liability nung mismo mga nasa taas, katulad halimbawa ng contractors, hindi po makakaiwas yung pong mismo mga tumanggap din. So yung daw pong nagtanggap ng donation, contribution, ay haharap din sa kasong kriminal na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Oo. Chairman, kayo din po ba ay magbibigay ng listahan sa HOR o sa Kamara nito pong mga listahan ng mga kandidato na nanalo na tumanggap po ng campaign funds? Mukha pong kinakailangan namin ilagay din po yung listahan na yan sapagkat hindi po pwede maglagay lang kami ng mga contractors. Siyempre po, madali mag-akusa na itong contractors ay nagbigay, pero sino po yung mga nabigyan at magkano po yung binigay na amount. Mukhang kinakailangan po isubmit namin na naka-table yon sa House of Representatives. Oo. Right now, dun po sa mga listahan na meron kayo, roughly, ilan na po yung mga kandidato na tinitingnan natin ngayon na nasa posisyon na posibleng Parang- malagay sa alanganin yung pwesto? Hindi, wag na po yung mga nakaupo pero mas maganda po yung kandidato. 1:1 po yun eh. So kung 31 po na contractor yon or contractors, 31 din po na kandidato yon noong 2022. At yung po mga nakaraang eleksyon, hindi na natin sisilipin. 2022 lang po specific tayo. Kasi po yung po tinatawag na prescriptive period ng tinatawag na election offense, yung kasong kriminal, ay 5 taon. So 2022 plus 5, 2027 po, mag-expire yon. At least yung 2025, kaya po iniwan na muna namin yung 2025, 2030 pa naman po ang expiry date ng kanilang prescriptive period na yan. Oh, so ibig sabihin, inuuna lang po yung 2022 but moving forward, sisilipin nyo rin po itong nakaraang eleksyon. Ay, of course po, opo. Talaga lang po naging mainit kasi yung issue ng 2022 sapagkat siyempre may mga umamin kasi na nabigyan. So maganda rin pong balikan. For the first time at least, naging mainit na at nag-focus na ang sambayanan doon sa issue ng Section 95 letter C. Dati po kasi hindi pinapansin. Laging pinapansin na lang nag-overspend dyan o kaya naman sumobra sa gastos o kaya nag-misdeclare, underdeclare ng kanyang gastos. At least ngayon, tinitingnan na at ang publiko ay interesado ng malaman sino nga ba talaga yung mga nagbigay. Yung po ang kadahilanan kung bakit itong 2025 minarapat namin ilagay sa website. First time ang lahat ng SOSE ng mga kandidato upang ang mga kababayan natin makita rin nila yung mismo mga nagbigay ng donasyon o kaya yung mga paano ginastos ng mga kandidato, yung mga naibigay sa kanila. Oo. Chairman, last na lang po bago ko po Huwag ka naman. Ba't ka ikaw naman. Ang daing tanong eh, no? Go ahead, Sorry, go ahead. naku-curious lang po ako. Chairman, ito po bang listahan na ito na sabi nyo nga today or tomorrow, plano nyo na pong ibigay sa Kamara. Ito po ba, magbibigay din po kayo ng listahan, halimbawa sa Ombudsman or DOJ for kung possible filing ng cases? Sa amin po muna, Ma'am DJ, sapagkat sa amin po yung election offense po ang aming focus. At later po, sigurado naman po yung House of Representatives o ang Senado kapag ka na-submit natin yan doon sa kanilang ginagawang investigasyon, ay maaari pong maisama sa kabuuan ng mismong report at yun po maaari ang mapunta doon po sa Office of the Ombudsman. Basta po sa part namin, ang jurisdiction namin, yung pong election offense. Opo. Pawang mga ano lang ho ba, mga government contractors, meaning mga kontratista po sa government projects ang may prohibition, Chairman, hindi ba kasama yung mga mining companies
Kasi may report din po Ay, naman na mga nag-contribute na mga mining companies sa ilang pong kandidato na nakaupo ngayon, nanalo, national at saka sa House. Sir Ted, ang mga mining companies po ay nasa Section 95 letter B, yung mas nasa taas ng letter C, na bawal din sila magbigay ng kanila pong donasyon o kaya contribute. Pinatitingnan na rin po natin yan, yung mismong issue ng mga mining companies. Ang problem talaga po namin, wala pong problema sa korporasyon, madaling tingnan. Kasi kung may nakalagay na minerals, resources, o kaya mining corporation, o kaya naman construction company, kitang-kita po kaagad yun. Hindi na kita kailangan ispilingin pa yung mismong pang. Ang problema po namin, pag tao nagbigay, Sir Ted, siyempre, sa sobrang dami ng mga negosyante, hindi Oo. naman namin kilala sino mga minero, o sino po yung mga constructor mismo na mga tao, pero yung mismo company, napakadali pong i-pinpoint. Kaya at least po, sana mabigyan din kami ng impormasyon na itong mga taong ito, pakitingnan nyo yung pangalan, kasi ang nakalagay po usually lang, Sir Ted, Ma'am DJ, businessman kasi. Opo. So maaaring ibang klaseng businessman yon, ay Mm. mahirap po pintahan. Unless kilala talaga na contractor sa pamahalaan yung naturang tao. Opo. Sir, yun po, sa mga mining companies, paano po kaya kung kayo po'y agad nang makapaglalabas nito hong mga kontratista, paano po sa mga mining companies na nag-contribute din po sa kampanya ng mga, ito nga po, lalo pat nanalo ho ng mga nakaupo ngayon in the Senate or even in the House? Ay, totoo po, kaamin din po yan, katulad ng ginagawa nating issue ng transparency sa public works, ilalabas din po namin, Sir Ted, sapagkat napansin nga po din natin na mayroong Section B doon sa 95 ng Election Code, at kinakailangan tindihan din natin kung may mga mining companies, at yan po'y pinasama na po natin doon sa departamento na nagkakaroon ngayon ng malawakang investigasyon. Okay, sige po. So, are you open para po sa sharing ng information ng ilang pong mga NGOs concerning po itong usapin po ng contribution ng mga mining companies, sir? Ay opo, kami po ay very open sa mga ganyang bagay. Yun nga po ang purpose kung bakit namin nilathala for the first time ang mga SOSE, dahil po hindi namin kayang sa amin lang, sapagkat kakailanganin po namin ng tulong ng lahat upang sabihin sa amin, oy, bakit wala dito yung kanyang paggamit ng helicopter, o may nag-donate ng ganito, o yung mismo nag-donate nagbigay ng contribution, pwede siyang umangal mismo, bakit ang pangalan ko hindi nalagay dyan, samantalang nagbigay ako, nag-accomplish ako ng form para sa donasyon. So, yan po ang kailangan namin yung public. Sapagkat siyempre, malilimit lang po kami, Sir Ted, kalimitan, kung ano yung nasubmit ng mga dokumento, at ika-counter-check namin yan sa ibang dokumento tulad ng submission ng media, ng dyaryo, radyo, dyaryo. Pwede namin ma-counter-check at pinahuli na dyan. Pero kung wala po kami pagbabasihang other sources, mananatili pong yun lang po yung dokumento na nasa amin, at doon lang po namin babase yung aming investigasyon from within the document. Okay, sige po. So kami po'y looking forward po dito ho sa inyong mga reforma nga na ngayon po'y gustong ipatupad. Chairman, kayo ba'y nakasagot na sa Supreme Court sa petition po ni Attorney Macalintal? Dito po sa postponement ng barangay SK elections? Yung pong 10 araw namin, kung di ako nagkakamali po, matatapos ng mga Miyerkules or Webes, ang Solicitor General po natin, ang amin pong na talagang in charge sa pagsagot po dyan po sa naturang petisyon. At doon din po, I think meron din po kasing intervention na na-file, laban naman sa petisyon na na-file ni Atty. Macalintal, mukhang papasagutin po din kami, o pinapasagot din po kami doon sa intervention na yon. Opo, kung sakasakali hubang dito manaig ang petisyon ni Attorney Macalintal, handa po ba kayo para po sa December election? Hindi po kami tumigil, Sir Ted, sa ating pong paghanda, kasi sabi po natin, lalo na doon sa project management office namin, na ituloy-tuloy na lang natin. Total, naandyan na yan. May budget naman tayo nakaandyan. Number 2, kung lahat naman ng gamit na kung sakali mapoprocure natin, ay magagamit pa rin natin sa susunod na, kung ano man ang resetting sa November 2 ng 2026. Ang isa pa po, Sir Ted, maaari lang po na magkaroon kami ng issue problem doon sa kakulangan ng budget, sapagkat remember po, Sir Ted, nagparehistro kami noong August 1 to 10, 10 araw lamang, and it resulted to a talaga naman pong blockbuster na 2.8 million na mga bagong dagdag na mga botante, lalo't mga kabataan, yung 15 to 17 years old. Siyempre po, nung binigay sa amin yung budget noong 2024 para sa 2025 BSKE ng December 1, ay hindi po nakasama yung pong dagdag na yon
ng mga botante. And therefore, kapag po meron ka mga 2.8 million na botante, Sir Ted, magdadagdag ka muli ng mga presinto. Pag nagdagdag ka ng presinto, dagdag ng mga guro, dagdag ng election paraphernalia, dagdag ng balota at Gastos. mga... Yes. Opo, dagdag nga po ng gastos. O sige po. So, Chairman, dito po sa paparating, halos ano na lang ho, no? More than a month, ito pong halalan sa BARM. Opo, unahin ko lang po ang katanungan dito sa gun ban na inyong ipinatutupad. Paano kaya ito, Chairman? Kasi meron pong mga miyembro ng MILF na hindi pa po nagbababa ng armas. Paano po kaya ito sa sitwasyon po ng pagpapatupad ng batas at yung pong peace and order issue? Nung unang nadinig po natin, medyo kinabahan po tayo. We will be very honest na magkaroon kami ng apprehension, mukhang magkakaroon ng problema. Pero simula po nung maipatupad namin, Sir Ted, yung gun ban at mag-establish kami ng mga checkpoints, mukhang yun naman pong mga armadong grupo ng mga miyembro po ng MILF ay nalimit naman po sila doon sa pag-ikot nila sa kanilang kampo. Hindi po naman sila lumalabas sa kanilang kampo sapagkat regardless whether may peace process or wala, ipapatupad po natin siyempre yung gun ban at siyempre sa checkpoint, masasawata sila o maaaresto po sila. So far po, maayos na maayos ang pagpapatupad natin ng gun ban at saka po yung mga checkpoints. Wala naman po tayo na-apprehend ng mga yung sinasabi mga MILF forces na maaari na ng baril dahil nga doon sa medyo nagkakaproblema sa issue ng decommissioning. Opo, sige po. So sir, dito po sa eleksyon sa October 13, ilang pong paano po ang inyong disposisyon dito sa pagtatalaga ng mga sundalo? Kasi meron din pong issue nga, di ho ba, no, ng mga turf dito, mga lugar po na hindi sila pwede doon. Paano yung mga presinto malapit po sa kampo ng MILF? Sir Ted, maganda po ang relationship natin sa MILF kahit po sa Bangsamoro Parliament. May open po lagi ang discussion natin sa kanila. At in fact, lagi nga rin po sila dumadalaw dito sa amin sa Commission Election para makapagbahagi kami ng mga ideas at saka po siyempre mga issue patungkol sa security. So, so far po, dyan po sa issue ng security at saka yung mga pag-deploy, hindi po namin kinakailangan magdagdag ng puwersa ng mga puwersang naandyan na. In fact po, ang gagamitin namin na Special Electoral Board. Kung sakasakali, Sir Ted, na may mga mag-withdraw tayong mga guro, kung ano man ang kadahilanan sa pagsisilbi sa araw ng eleksyon, mga miyembro po ng Philippine Coast Guard. Hindi na po natin ginamit ang ating pong PNP upang makapag-focus naman sila sa peace and order situation ng buong rehiyon ng Bangsamoro. Okay, sige po. Alam po namin, Chairman, na kayo po'y abala, no? Patawad po. Ito lang po. Pwede ho ba ninyo maipaliwanag lang? Ito hong, sorry po, Chairman, ito hong paparating na BARM election, first parliamentary election po ito. Paano ho ba ang kanilang paghahalal? Opo, ilan po ang uupo doon sa parlamento at paano po yung hatian ng boto dito para maintindihan lang po natin bagamat malayo ito sa atin dahil nga po ito po'y bahagi ng Pilipinas para maintindihan po ng mga taga Luzon at Visayas. Maraming salamat, Sir Ted, sa napakagandang katanungan. Pero una po muna sa mga kababayan natin na wala sa Bangsamoro, napaka-importante po ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Yan po ang pangako natin sa kapayapaan. Yan na po yung ating puprutas, ika nga, nung ating pong pinaghirapan na para makarating natin ang kapayapaan. Ngayon po, sila po ay merong parlamento. Para rin pong kongreso natin yan, kaya lang parlamento sila sapagkat meron po silang chief minister, meron silang mga ministro ng iba't ibang ministry na kung saan yung chief minister at mga ministro nila ay kabilang sa mismong parlamento rin, members din ng parliament. At the same time, sila ay humahawak ng executive department, hindi katulad sa presidential form, iba executive, iba ang legislative. Ngayon po, 80 po ang miyembro ng parlamento. Sa 80 yun po ay 32 ang ihahalal na mga miyembro ng parliamentary district, parang congressman nila o parang mga konsihal at sangguniang palalawigan natin, meron po silang parliamentary districts, 32 po lahat yon. At meron naman pong 40 sa 80, so 32 plus 40, na yan po ay mga nominado naman ng mga partido politikal. Sa kasalukuyan, meron pong 7 na accredited na regional political parties ang maglalaban-laban para makuha yung 40 seats na yon. Paano po ang distribution? Sino ang makakakuha ng 40? Ang sabi po ng batas ng election code ng mismong Bangsamoro, kung sino ang may makakuha ng 4% of the valid votes cast, yung naiboto mismo para doon sa mismong political party. Halimbawa po,
Ang botante, 2.3 million. Ang nakaboto, 1 million. Ang bumoto sa mismong political parties, Sir Ted, ay 100,000. Ang magiging basihan ng 4% ay yung 100,000. So kung sino ang makakuha ng mismong 4,000 halimbawa doon sa 100,000 ay kanya lahat ang 40 seats kung isa lang ang makakuha. Kung dalawa po silang makakakuha ng 4%, dalawa po ang maghahati doon sa 40. Kung tatlo po sila, divided by 3 naman. So yan po ay 32 plus 40 at yung pong matitirang 8 naman yung po ay ihahalal ng tinatawag na sectoral organizations. Wala pong halalan yun, mag-a-assembly lang sila. Mga kababaihan, meron sila mga organisasyon na accredited ng COMELEC, sila ay maghahalal sino ang ating representante. Yung kabataan, sino ang ating representante. Indigenous people, sino ang ating representante. 6 na sectors po yan na magre-representa doon sa 8 para po 80 lahat. Ngayon po, Sir Ted, nagkaroon kami ng problema at yan po ay issue. Ang issue, diniklara po na ang Sulu ay hindi na parte ng Bangsamoro. Ang ibig sabihin, yung mismong seats, yung upuan na allocated sa Sulu na 7 ay dapat sanang na-distribute doon po sa natitirang mga probinsya ng Bangsamoro. Subalit naghintay po kami, Sir Ted, ng medyo matagal-tagal na ilang buwan, hindi po kaagad na ipasa yung batas. Kaya nagdesisyon po ang COMELEC, proceed kami doon sa 25 lang of the 32. Sapagkat yung 7 naman, bahala na si Parlamento kung ano ang gagawin niya. Kung appointment, special election ba o bakante na lang. Pagka-desisyon po namin na ganun, Sir Ted, bigla po kasing naglabas ang Bangsamoro ng batas na kung saan nire-reapportion nila, nire-redistrict nila yung buong Bangsamoro na makaka-apekto po sa timeline namin at kung sakaling susundin po namin sila, ay lalampas na po kami sa October 13. Kaya po nagdesisyon, pinanindigan namin, doon muna kami sa 25. May pangatlo at panghuling issue, Sir Ted. Meron po silang none of the above. First time sa kasaysayan ng eleksyon natin. Ano po yung ibig sabihin? Kung ang kumakandidato sa distrito, Sir Ted, ay 5 na kandidatong tao bilang district representative, ang pang-anim po nun ay none of the above. Ngayon po, may problema po kami, Sir Ted, doon. Anong problema? Paano kung manalo si none of the above? Sino ipuproklama ng COMELEC? Ni-research po namin yung debate ng parlamento nung ipasa nila yung batas. Wala po sa debate. Wala pong nagkaroon ng debate. Nung magkaroon po ng sa plenaryo, ni-research po namin, wala rin pong debate, Sir Ted, basta po na ipasok lang yung mismong none of the above. So issue pong malaki yon. Mukha pong kakailanganin ng COMELEC na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ni none of the above. Pati po sa ano, Sir Ted, pati po sa partido politikal, meron din po silang none of the above. Ang tanong, paano kung si none of the above makakuha ng 50% halimbawa, tapos si partido politikal nakakuha ng 4%. Ibibigay mo ba yung buong 40 sa nakakuha lang ng 4% samantalang may none of the above na 50% ang nakuha? Okay, doon po kaninyo doon sa ano no, doon sa issue ng yung unang issue na naghintay kayo, naghintay po kayo pero late nang dumating ito. Hindi ba ngayon po yan ang ipinupukol sa inyong issue na bakit kayo nangingialam diyan? Kasi po, Sir Ted, automated po kasi election natin at hindi po tayo manual. Kung manual election lang po sana, Sir Ted, napakadali po. Ang problema po pagka po automated, i-reconfigure natin yung sistema sapagkat, Sir Ted, ganito po. Halimbawa po, merong 5 bayan ng isang distrito. Ang ginawa po nila, Sir Ted, at this is with all due respect, at hindi natin sinasabing mali, yung isang munisipyo, Sir Ted, ay nilipat nila sa kabilang distrito and therefore, yung po mismong ating pong ballot faces, yung mukha ng balota na sinimulan na naming imprenta, ay magbabago po sapagkat yung pong bayan na yon ay nandoon sa first district, ganong yung bayan na yon ay nalipat na pala sa ibang distrito. At the same time, yung pong aming sistema na kung saan yung machine, pag nagpadala ng result ay tatanggapin ng nagko-consolidate ng result, ay hindi na po tatanggapin sapagkat certain nalipat na po yung bayan na yon sa kabilang distrito na kung saan yung bagong create na distrito na 7 ay i-appoint daw po ng ating Pangulo. Ito pong pagbabago ng mga sistema na yon at pagre-reconfigure pati po ng balota, aabutin po kami, Sir Ted, ng 3 linggo hanggang 1 buong buwan. Sir Ted, election na po sa October 13. In fact po, bilang respeto sa kanila, tumigil pa nga po kami sa pag-iimprenta ng balota 2 weeks ago para po alamin namin kung makaka-apekto
yung mismong ginagawang redistricting at nalaman po namin na makakaapekto. So talaga pong we have no choice but to proceed with with the 25 instead of 32. Total naman po, Sir Ted, with all due respect, wala naman pong disenfranchise na mangyayari. Bakit? Ay yung 7 seats naman na yon, hindi naman talaga siya originally allocated sa natitirang probinsya. Ito po ay para sa Sulu. Kung tutuusin, dagdag na lang ito na representante sa bawat probinsya. Okay, sige po. So, kami, habang papalapit na po ang halalan, antabay po tayo para maging bahagi din po ng pagpapalaganap nga ng informasyon dito po sa kauna-unahang parliamentary election. At sana nga po kauna-unahan, hindi po ito magbunga ng mga hindi magandang pangyayari. Opo, dahil nga sa mga komplikasyon na ito. Salamat po sa inyo pong haba ng pangunawa po at pasensya sa pagpapaliwanag po sa mga isyong ito. Chairman, sa uulitin po, muli kaming istorbo. Maraming salamat po, Sir Ted. Ang DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!